Kaya hanggang ngayon, ang pinakamahalaga para sa akin is knowledge. Medyo gas-gas na, pero knowledge is really power. Hi! So ngayon, on the way po kami ngayon sa interview. Interview namin. Nandito kami sa Adamson. Yes. See ya. Today, we will meet a Adamson University Basic Education Department faculty member, a former graduate of BS in Mathematics for Teachers at the Philippine Normal University, and he also earned a UNIS for MS Science and Mathematics at the De La Salle University, Manila. And now he has 8 years of expertise in teaching. We have here Sir Jesse V. Fernandez. Ayan. So, Sir Jess, how's life? How's recent life? Okay naman. Actually, the lessons that I teach doesn't change. No? Yun naman yung regularly for the past several years. Ang nagbabago lang yung mga students. So, syempre, I encounter different varieties of students. Marami, masaya. Tapos, nakikita ko yung progress nila every year. Yun lang fulfillment na sa amin yun as teachers. Kaya masaya ako sa trabaho ko. Lalo na ngayon yung mga first batch of students na tinuruan ko, nakikita ako nag-work na rin sila. Yung iba kasi friends ko rin sa Facebook. Ikaw, yes. Saka doon, nakikita ko yung improvements mo, kaya talaga natutuwa ako para sa inyo. Ayun. So, with that, sir, I'm so happy also to ma-meet ulit kayo, bisita. And now, we will proceed po dun sa mga questions na ni-ready namin for you. So, good morning, Sir Jess. I'm Athena. So, knowing your story, growing up alone, how did you overcome your struggles with no emotional support? And how did it affect your personal system? Actually, at first, mahirap talaga. Kasi, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng lakas. Hindi mo alam kung paano ka magpapatuloy. Kasi, maaga na wala yung parents ko. Kagaya nung kinuwento ko sa inyo, nung grade 5 ako, I lost my father. Tapos nung grade 8 naman ako, basically nung time namin, second year high school yun. 14 years old ako, namatay naman yung mother ko. Naiwan lang kami magkapatid. Isa sa mga pinagkukunan ko ng emotional support niya, actually meron naman, yung mga relatives ko. Yung kapatid ng mother ko, at saka yung kuya ko. Although hindi kasing intimate na kagaya na binibigay ng talaga ng nanay o ng tatay, nandoon sila, tinatanong nila ako kung may problema ako. Kaya lang, most of the time, nasa loob ko lang eh. Ako lang yung nagtitake no, kumbaga, emotional damage na na-experience ko nun. Kaya lang kasi, marami rin ako nakikitang nag-i-struggle sa buhay, hindi lang naman ako. So, yun yung naging foundation ko na, kung sila nahihirapan tas kaya nila, kaya ko rin siguro. No? Tapos isa sa matinding foundation ko para ma-overcome ko yung struggles na yun, yung mga teachers ko nung high school. Isa rin sila sa dahilan kung bakit ako nag-teacher ngayon. Binibigyan nila ako ng matinding emotional support kasi alam sa school namin yung mga nangyaring experiences ko nung high school. So sila talaga yung gumagabay sa akin. Plus, na-implant sa akin na mahalaga yung future. So kung hihinto na ako at that point, kung titigil na ako mag-progress sa buhay ko dahil nawalan ako ng parents, tapos na. Yun na yung end of story ko na yun. Kung ano yung meron ako that time, yun na yun. Hindi na ako mag-progress. So talaga nag-focus ka lang po sa school and positive direction lang. Yes, andun din syempre yung mga friends. May mga saya pa rin naman ako ng high school. Hindi naman ako emotionally unstable. Marami akong friends, yung mga teachers ko rin nandiyan dyan. Nakikita ko rin na masaya yung pag-aaral. Yung time na nag-enjoy ako mag-aaral, nag-enjoy ako sa company ng barkada. Madalas pa nga ako sa school kaysa sa bahay. Hindi naman para mag-aral lang, kasi yung nandun din yung mga friends. So yun, I think kaya ako na-survive yung era nung buhay ko na yun.
dahil din sa mga teachers, friends ko, at syempre sa relatives. Good afternoon, sir. So, sa narinig ko pong answer nyo kanina, how did affect your personal growth po? Actually, losing both of my parents. Tapos, hindi rin naman kami well-off sa buhay. Nung time na yun, talagang, nasa poverty line talaga kami. Hindi rin naman kasi nakapagtapos ang parents ko pareho. Malaking factor siya kung bakit ganito yung personality ko ngayon. No, that time medyo ako sobrang introverted ako. Hindi ako masyadong nakikipag-communicate sa ibang tao. Pero nung time kasi na yun, ang pinagugutan ko lang diba ng strength, yung mga friends, relatives. Although yung relatives ko busy din kasi sa trabaho. So friends ako, more of friends ako. Doon na-develop yung social growth ko. Mas naging communicative ako. Talagang naging yung halimbawa merong struggle na dinadaanan yung mga tao. Naiintindihan ko sila kasi parang somewhat na ako rin meron akong ganitong experiences. Tapos naging firm yung belief ko na mahalaga yung education. Yun yung isa sa mga naging effect niya sa personal growth ko. Mahalaga yung pag-aaral kasi without this, wala na, ito na lang kami. Kung hindi ko pag-iigihan that time, wala na. Matatapos na sa generation ko yung growth ng family na yun. Or basically, hindi na kami mag-i-improve, diba? Kasi kung halimbawa, ganito na nga yung na-experience ng parents ko, tapos nung namatay sila, naiwan ako na ganito, tapos hindi ko pa pag-iigihan sa generation ko, wala na. Kaya yun, ang pinaka naging effect niya sa personal growth ko, una, mahalaga yung kaibigan, mahalagang nandiyan sila. Syempre pipili ka ng mga kaibigan na makakasama mo kasi sila yung pag-uugutan ng strength pag wala kang makasama. Tapos mahalaga yung pag-aaral, tapusin natin yung pag-aaral natin kasi yan yung magbibigay ng maraming opportunities sa atin. Yung diploma, yun yung ebidensya na meron kang achievement sa buhay. Tapos pangatlo, mahalaga na tinitingnan mo lagi yung perspective ng ibang tao sa buhay kasi may kanya-kanyang struggles tayong dinadaanan. Minsan hindi lang kumikibo yung tao, pero mahirap pala yung dinadaanan sa buhay. So lagi mo silang iintindihin as much as you can. Pero syempre hindi naman lahat ng oras. No? May mga times na kailangan din firm ka sa sinasabi mo. Pero kung mahirap talaga yung sitwasyon nila, intindihin mo sila as much as possible. Okay, so with that, is there someone you look up to? Actually, pagdating sa question na yan, firm lagi yung sagot ko. Yung dalawa kong teachers nung high school. Si Sir Venancio de la Cruz at si Ma'am Andrea Aligado. Si Sir Venancio, teacher ko siya nung 4th year high school sa physics. Mahilig ako sa physics na. Tapos si Ma'am Andrea Aligado naman, teacher trainer ko din siya sa English class. Tapos, kinuha nila ako pareho. That time kasi, di ba nga, na-enjoy ko yung ACAD. So, medyo okay yung performance. Kinukuha ko lagi sa mga competitions. Mathematics, science, English. Lagi ako sumasali nga. Tapos, dahil din doon, close na close kami. Kaya yung lahat ng struggles ko sa buhay, alam na alam nila. Para silang naging tatay at nanay ko talaga nun. Nung nagkasakit ako nung high school, dumalaw kagad dyan. Tapos, hindi nila pinababayaan. Yung mga entrance tests ko nung college, sila lahat nag-asikaso. Tumulong sa akin yung gastos ko noon, yung pagkuha ko ng requirements, kasi wala nga akong pagkukunan ng pera dahil hindi naman kami mayaman. Plus, ako ng parang working student ako nung high school. Pumapasok ako sa school, tapos sa hapon, nagde-deliver ako ng sulat. Nagbabike ako. Ayan. Kaya etong dalawang teachers na to, hindi ko talaga sila makakalimutan. Si Sir yung tumulong sa akin na makakuha ng scholarship sa college. Yung sa DOST. Basta math or science major ka, makukuha mo yun. Ayun, so nakalibre ako ng aral sa PNU. Wala akong ginastos. Tapos hanggang ngayon may communication pa rin kami. Gusto nga nilang mag-meet kami sometime. Etong dalawang to, malaking impact nila sa buhay ko nung high school hanggang ngayon sa college. Pati yung mga prinsipyo nila sa buhay, feeling ko naman ako rin.
Kaya yung dalawang yan yung talagang nilolook up ko hanggang ngayon. So, with that question po, kanina, nalaman po namin na yung both teachers nyo nga po. Parang for me, sa narinig ko po kayo na parang sila na po yung nag-stand as your parents talaga. So, nakakatuwa po dahil may support po kayo yun. And tinulungan pa po kayo kung asan din kayo ngayon. So, the last question we have, sir, what do you value most in life? Itong bagay na to, nakuha ko rin to kay Sir Bien. Kaya hanggang ngayon, ang pinakamahalaga para sa akin is knowledge. Medyo gas-gas na, pero knowledge is really power. No? Kapag halimbawa sa lahat ng bagay, pag informed ka, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung mga steps na iti-take mo, makakapagplano ka. Halimbawa na lang sa buhay natin, di ba? Kapag meron tayong sapat na knowledge, usually tayo yung nagsasucceed. Alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali. Nakakapag-decision tayo ng maayos. So, I really value knowledge. Sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon, di ba? Marami sa mga tao na hindi well-informed. Kaya they make bad choices, di ba? Kapag hindi ka informed, wala kang knowledge, wala kang authority. Kapag meron kang knowledge, kontrolado mo yung buhay mo, kontrolado mo yung future mo, alam mo yung mga pwede mong gawin, alam mo yung mga pwede mong kainat na. So, sobrang halaga niya. Kaya minsan nalulungkot ako kapag marami ako nakikita na mga bata o mga majority mga Pilipino na hindi well-informed. Wala sila nung sapat na knowledge para makapag-decide sila sa buhay. Kaya nag-i-stay na nasa poverty line ng mga tao. Kasi wala sila nung sapat na knowledge. Halimbawa, madalas sa atin may mga nai-scam. Madalas sa atin may mga naloloko pa rin. Kasi kulang sila sa knowledge. Kaya yun, sobrang importante niya sa individual, sa school, mismo kahit sa bansa. Sobrang halaga. Kaya I value knowledge out of everything. I agree, sir. Knowledge is really, really important. Lalo na for us po, kasi parang nga sabi niyo, as informed and alam natin kung saan yung right pathway natin sa buhay and makapag-balance natin yung mga right moral decisions natin in life. So, ayun, sir. We really appreciate your time and effort po na patulungan kami with this interview po. No problem. So, thank you, Sir Jess. So, again, we have here Sir Jesse B. Fernandez and